Ang nakaraan. Maayos ang takbo ng buhay personal ni Dayan at mahal na mahal nila ni Simon ang isa't isa. Ngunit sa napakabilis na pangyayari, nagulat ang dalaga nang bigla siyang hiwalayan ng binata sa gitna ng isa sanang malaparaisong date. Dahil dito ay kinamuhian niya ito at paglipas ng 2 taon ay nakahanap na rin ang dalaga ng bagong pag-ibig sa katauhan ni Keaton Gray, isang kababatang kaibigan. Isang gabi ay nagtungo ang magkasintahan sa isang party at sa hindi inaasahang nakita niya doon ang ex-fiance niyang si Simon Rolon. Tunghayan po natin ang ika-4 na yugto sa series na ito at sana po ay huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe at tapusin ang kwento. Bigla na lang pumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga habang nakatutok lang sa binatang may asul na mga mata na nakatingin ng diretsyo sa kanya. Si Simon? Wala sa sariling banggit ng dalaga. Ngayon niya lang napagtanto na ang lakas pa rin ng dating sa kanya ng dating nobyo. Bigla niyang naisip kung gaano sila kasaya noon at kung gaano siya alagaan nito. Napapikit siya nang maalala ang malamyos nitong yakap at halik sa kanya, lalo pag naglalambing ito. At ang nakakainis, ngayon niya lang napagtanto na mahal pa rin niya ang dating nobyo. Hindi pwede ito. Iniwan ka na niya nang walang paalam. Marahas na bulong ni Dayan sa sarili. Napatingin ulit si Dayan sa direksyon ni Simon. Parang nalulunod siya sa pamamaraan ng pagtingin nito. Bakit parang may nakikita siyang lungkot sa mga mata nito? At kung kilala niya pa rin ito, katulad ng dati, parang gusto nitong puntahan siya at yakapin. Halos mapatalon na lamang ang dalaga nang may biglang humawak sa bewang niya. Okay ka lang ba, Dayan? Bulong ni Keaton sa kanya, kaya pilit siyang ngumiti sa kasintahan. Halika at marami nagtatanong sa nag-iisang si Dayan Villapuentejo. Sambit pa nito. Palihim na nilingo ni Dayan si Simon bago tuluyang sumama sa nobyong si Keaton. Para nag-aapoy ang likod niya dahil sigurado siyang nakatitig sa kanya si Simon kahit hindi niya ito nakikita. Marami-rami na ring tao ang nakasalamuha nila at ipinakalala sa kanya ni Keaton. Ang iba pa nga ay halos hindi na niya matandaan ang pangalan. Isa sa hindi niya paboritong parte ng pagiging CEO ng Villapuentejo Group of Companies ay ang umaten sa sandamakmak na mga parties. Hindi lang talaga siya nag-i-enjoy sa mga ganitong events. O Mr. Rolon, inaasahan kong makikita ka dito. Kamusta ka na? Formal na sabi ni Keaton sa walang reaksyon na si Simon. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig ng oras na yon. Iniiwasan niyang mapalapit kay Simon, pero isang di pa lang ang layo nito sa kanya. Amoy na amoy niya pa rin ang pamilyar na amoy ng pabango nito na animoy pinipilit siyang hilahin sa nakaraan. Hindi niya mapigilang i-imagine ang katawan nito, ang matipuno at malamot na balat nito na dati ay malaya niyang nayayakap. Ano ba itong pinag-iisip ko? Pamurang sabi ni Dayan sa sarili. I'm good and I can see you're with a beautiful company. Sarkastikong sagot nito kay Keaton na mukhang hindi naman ito napansin. Hindi maintindihan ni Dayan ang nararamdaman. Ang kapal ng mukha ng Simon na ito na kung umasta ay parang hindi ito nang iwan sa kanya nang walang dahilan. I know I'm a lucky man. Parang batang sagot na sagot ni Keaton. Nahagip ng mga mata ng dalaga ang pagyukom ng kamao ng binatang si Simon. Dahil hindi alam ang gagawin ay malambing na lang niyang nilingo ng nobyo at marahang hinawakan ang dibdib nito at bahagyang niyakap na ikinagulat ng nobyo. Hindi kasi siya sweet dito kaya parang natulala ito sa ginawa niya. Pero buo ang loob niya. Ipaparamdam niya kay Simon na masaya siya na nagkamali ito nang iniwan siya.
"Honey, nagutom na tuloy ako. Let's eat." Extrang sweet niyang sabi habang mas lalo pang niyayakap si Kiton na parang nagugustuhan naman ang ginagawa niya. "And it's nice to meeting you, Mr. Rolon." Sarkatikong baling niya kay Simon. Pagkatapos ng pagpapaalam ng dalawang binata ay marahan na niyang hinila ang nobyo. "Wait, Dayan, what's the hurry?" Nakangising sabi ni Kiton. "O gutom na talaga ako," palusot na sagot ni Dayan na makahanap ng mauupuan. Halos walang ganang kumain ng dalaga. Paano ba naman kasi mukhang hindi na natanggal ang titig ng binatang si Simon sa direksyon niya. Gusto pa sana magtanong ng dalaga kay Kiton kung paano sila nagkakilalang dalawa, ngunit mas pinili na lang munang manahimik. Pakaramdam ni Dayan ay hindi na niya kayang i-enjoy ang parte na iyon. Ang presensya ni Simon ay sapat lang para ipaalala sa kanya ang lahat ng masasakit at masasayang alaala nito. Marami siyang gustong itanong dito, pero natatakot siya. Kapag nakaharap niya ito ay maglalaho lahat ng sama ng loob niya dito, dahil sigurado siyang hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin niya ang dating nobyo. Dahil busy na rin si Kiton sa ibang mga tao, doon ay napag-alaman muna ni Diana magpunta ng powder room. Ang totoo ay gusto lang niyang makawala sa ingay ng party. Gusto niya munang makawala sa titig ni Simon na kahit nakatalikod siya ay ramdam na ramdam niya pa rin dito. Sa gitna ng paglalakad ng dalaga, bigla na lamang siyang nahilo at mukhang umiikot na ang paningin niya. Napakarami atang nainom kong alak, bulong ng dalaga sa sarili at diretsyong pumasok sa banyo. Buti na lang ay wala masyadong maraming tao sa powder room na iyon dahil wala siyang balak na bumalik agad sa party. Pagkatapos ng halos kalahating oras niyang paglalagi sa napakagarang powder room ay nagdesisyon na si Diana lumabas. Medyo okay na ang pakiramdam niya at saka baka hinahanap na rin siya ng nobyong si Kiton. Akma na sana siyang lalabas nang hindi na niya pabuksan ang pinto nito. Nakalak ang pinto kahit nasa loob siya. Halos tumalon na lamang ang dalaga ng may malamyos na boses na bumulong mula sa likuran niya. Alam ng dalaga na si Simon ang kasama niya sa powder room na iyon. Ngayon, "Hi Diana," sambit ng pamilyar na boses na yun. Halos matumba siya sa gulat. Pagkarinig ng boses na yun, biglang gumuhit ang kuryente sa buong katawan ng dalaga. Idagdag pang napakalapit niya ngayon sa binatang si Simon. Anong ginagawa nito dito? Nagtatakang tanong ni Dayan sa sarili. At paano nito nabuksan ang pinto? Naalala niya na ito nga pala ang trabaho nito at magaling na private agent ito. Kaya sigurado siyang walang problema dito na kalikutin ang lock ng pinto ng powder room na iyon. "Anong ginagawa mo dito, Simon?" Nagtitimping tanong ng dalaga. Ayaw niyang magtanong dahil ayaw niyang ipakita sa lalaki na kaunti na lang ay maiiyak na siya. Isang bagay ang napagtanto niya. Hindi niya kayang magalit sa lalaki. Ang totoo, kung susundin niya ang gusto ng katawan at puso niya, gusto niyang magpakulong sa matipunong bisig nito. Pero hindi maaari. Malaki ang kasalanan nito sa kanya. Ang swerte naman nito kung big hug ang makukuha nitong grand welcome galing sa kanya pagkatapos ng pag-iwan nito. Tinangka na lang niyang buksan ang pinto. Hindi niya pa talaga kayang harapin ang lalaki. "Tayo lang ang nandito, Diana. May mga tauhan akong nakabantay sa labas para walang makaistorbo sa atin," mahinahong sabi ng binata. Baka sa mukha nito na parang kay tagal nitong nalungkot. Kahit hindi matukoy ni Dayan pero halatang may pinagdadaanan nito. "Ang kapal ng mukha mong magpakita ulit sa akin matapos mo akong iwan sa lugar na iyon. Alam mo bang halos mabaliw ako nang kaiisip kung may nagawa ba akong mali kung kaya't iniwan mo ako." "Bakit, Simon? Bakit mo ko iniwan?" Hindi na niya mapigilan ang sarili. Naiyak na lamang ang dalaga habang naramdaman niyang marahan siyang niyakap ng binata. "Bitiwan mo ako, Simon. Masaya na ako ngayon. Huwag mong isiping babalik ka at parang wala lang lahat." Biglas niyang kumakawala sa bisig ni Simon.
Aaminin niya na miss niya talaga ang makulong sa matipunong bisig nito. Sorry Dayan, sana alam mong araw-araw kong pinagdudusahan ang ginawa kong yun. Sana ay kaya kong sabihin sa iyo ang totoo ng araw na yun. Alam kong nasaktan kita at dahil dun, sobrang sakit din yun sa akin. Patuloy nitong pagsasalita habang nakatungo at animong pinipigil ang luha. Sana nga nagpaliwanag ka man lang Simon. Sana hindi mo ko iniwan na parang wala lang. Kung kailan ilang buwan na lang at ikakasal na tayo. Sana naging tapat ka sa dahilan mo. Buksan mo ang pinto Simon, kung hindi ay tatawag ako ng pulis dito. Habang umiiyak ay sambit ng dalaga. Nakikiusap ako Dayan. Alam kong mali ang ginawa ko pero ginawa ko yun para sa'yo. Tinangka na naman itong yakapin siya pero nagpumiglas siya at akmang bubuksan ang pinto. Kung hindi kita iniwan ay sasaktan ka lang nila at buong pamilya mo Dayan. Yan ang totoo. Yang ang laman ng sulat na nakita mo na sulat Rasyan. Maliwanag na sabi ng binata nang akmang bubuksan ni Dayan ang pinto. Napatigil si Dayan. Bigla niyang naalala ang sulat na sinasabi ni Simon. Nakalimutan na rin kasi niyang itanong ito noon sa binata. Hindi niya namamalaya na nakalapit na pala sa kanya ang binata at inihaharap nito ang mukha niya para matingnan siya nito ng diretso. Umalis ako at nakipag-break sa'yo kahit masakit Dayan dahil marami nagtatangka sa buhay ko noon at idadamay ka nila at ang pamilya mo. Ngayon ay umiiyak ng paliwanag nito. Pero kahit kailan hindi kita iniwan Dayan. Hanggang ngayon ay nagre-report pa rin sa akin si Aldous ng lahat ng mahalagang pangyayari sa buhay mo. Lalo na kung may panganib na nag-iintay sa'yo. Noon niya naalala kung bakit napakahalaga ni Aldous sa kanya. Kaya nga nakagaanan niya na ito ng loob. Si Simon pa rin pala ang amo nito at pinapagabayan siya ng dating nobyo dito. Naalala niya na tuwing may mga problema siya ay agad andun si Aldous kahit hindi naman niya ito tinatawag. Sorry, takot lang akong mawala ka na habang buhay. Takot lang akong masaktan ka ng pisikal. Sana maniniwala ka pa rin sa akin na mahal kita at kahit kailan hindi yun nagbago. Sa loob ng 2 taon, mas pinili kong tingnan ka sa malayo dahil alam kong hindi ka nila idadamay. Ngayon ay nakayakap na ito sa kanya at nagulat siya na napagtanto na hindi na siya nagpupumiglas. Ipinagkanulo na siya ng puso niya na nagmamahal pa rin sa dating nobyo. Ikinuwento pa nito na dahil malaking grupo ng droga na nasa butahe nila nung panahon na yun ay sunod-sunod ang banta sa buhay niya. Katunayan ay ilang agent o loan agency ang nasaktan at binawian ng buhay. Hindi sigurado si Dayan kung dahil lang ba mahal niya ang binata kaya naniwala siya agad dito. Pero kilala niya ang binata noon. Alam niya nagsasabi ito ng totoo. Hinawakan ni Simon ang baba ng dalaga at masuyong inilapat ng labi sa naghihintay na labi ng dalaga na hindi naman na nagpupumiglas pa. Pagkatapos ang halik na iyon ay halos mapiga na siya sa sobrang higpit ng yakap ni Simon sa kanya. Noon niya biglang naalala na nasa labas nga pala si Keaton, ang bago niyang boyfriend. Para namang nahulaan ito ni Simon kaya marahan siya nitong binitiwan. Bago lumabas ng pinto ay niyakap siya ulit nito na tinigon naman niya. Ano na ngayon ang buhay na naghihintay sa ating bida sa pagbabalik ni Simon sa buhay niya? Sana po ay abangan natin ang ika-4 na parte sa series na ito ni Dayan at Simon. Hanggang sa muli, ito po ang kwento ng buhay at iba pa na nagsasabing ikaw ang bida ng iyong buhay. Peace out.